Isang magandang araw sa ating lahat mga kabayan. Welcome and welcome back sa ating channel, The Opinionated Kabayan. Kamusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Another day, another video opinion na naman tayo. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, ay mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga video opinions here. For today's video, ating balikan at bigyan ng opinion ang mga naging sagot ni Quiboloy laban sa mga akusasyon sa kanya sa nagdaang Senate hearing with Senator Risa Hontiveros, dated October 23, 2024. Balikan din natin pati mga naging sagot ng kanyang mga kasamang akusado. Sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At Wala ginamit pong- nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse Wala sila? pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na kriminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon po haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa tulad ng kinakaharap namin ngayon. And actually, on that matter and for the record, may at least isa sa victim survivors na dati nang naghain ng kaso sa inyo dun sa Davao, kaya lang dinismiss. Kaya inappeal nila sa Department of Justice. Yun naman pong mga testimonya ni na Ms. Valdewesa at ni Julia, tinatanggi nyo ba ang mga testimonyang iyon? Tinatanggi ko po, wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi, kundi sa aking paningin ay kabaligtaran. Ngunit hinahamon ko po silang mag-file ng kaso sapagkat ito ay mga kriminal na mga allegations. At ito ay para maging fair, ay maghain po sila ng mag-file sila ng kaso laban sa akin o kanino mang kanilang gustong mag-file laban sa mga kingdom na leaders or members, because we are under the law of the Republic. Tulad po kay Masayon, yung kanyang sinabi. Pastor, i-interrupt ko muna kayo doon dahil Oo. tinatanong ko muna yung mga Yes. testimonya ni na Ms. Valdewesa at ni Sorry Julia. po. Sorry po. Pinalimos niyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon ng KOJC at Wala. para tustusan ang inyong Wala lifestyle? po kaming mga palisiya na magpalimos ang bata. Pero O magpalim- walang polisiya man, pinalimos niyo ba sila? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Okay. Eh yung mga adults po, Ganun din po. pinalimos nyo ba sila or pinayagan nyo ba silang maglimos para sa operasyon Hindi po. at lifestyle Wala ng pong KOJC? polisiyang ganon ang kingdom na magpalimos. Wala mang polisiya pero pinalimos nyo ba sila, Hindi yung po. mga adults? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Alright. Pinayagan nyo ba yung pang-aabuso at pag-torture sa mga miyembro nyo? Hindi Halimbawa yung parusang dry fast. Hindi rin po polisiya ng kingdom ang batas ng pagparusa ng tao ay ipapasting para mamatay. Napansin ko po, lagi kayo nagre-refer sa polisiya, pero ang tinatanong ko po ay yung practice. So, pinaabuso nyo ba, pinato-torture nyo ba yung mga miyembro nyo? Pinapa-dry fast nyo ba sila? Sa freedom of religion po natin, meron tayong separation of church and state. At tulad ng sinabi ko, yung fasting ay voluntary kung tatanggapin mo. Hindi po ipinipilit. Alright. Kayo ba yung nakaisip nung modus na piliting magpakasal yung mga miyembro nyo na hindi naman magkarelasyon para manatili sila sa ibang bansa? Sino pong nakaisip nun, nung modus na yon? Because this is under the investigation already, I invoke my right to remain silent on this issue. Alright. Quickly lang po kay Ate Gingging, yung dry fast po ba, voluntary ba ito? No, for sure. No. Alright. Salamat It po. was an instruction. Instruction. So, hindi siya voluntaryo, instruction or utos siya. Alright. Salamat po. Mr. Quiboloy, boses niyo ba yung nasa audio file kanina, yung binabantaan mo yung si Stephanie o si Pane? Kailangan po i-authenticate kasi ngayon malakas ang AI. Hindi So pero boses niyo ba yon yung nagbabanta
kay Pane o kay Stephanie? It appears na parang boses ko. Pero Alright. hindi ko po ma-authenticate kasi ngayong panahon na to, malakas ang AI. At Kaya- sino po si Stephanie Ibarra? Sino po si Pane? Isa po sa mga manggagawa. Manggagawa. Ano po yung relationship o relasyon nyo kay Pane o Stephanie Ibarra? Isa pong manggagawa. Isang manggagawa. Pero hindi ba totoo na kinupkup nyo siya, kinuha nyo sa inyong pag-aalaga nung siya ay 2 years old pa lamang? With this issue po kay Pane, I invoke my right din to remain silent. Alright. So, pero sa pagkaalam po namin, inalagaan nyo siya nung bata pa lamang siya. So, parang naging tatay kayo ni Stephanie o Pane Ibarra. Tama po ba? I invoke my right to remain silent po sa issue na yan. Okay. Kasi sa audio file naman po, sa kabila nung sa pagkaalam ay kinupkup nyo siya nung 2 years old pa lamang, bata pa lang siya na parang naging tatay kayo niya. Pero sa audio file, bakit parang asawa? Asawa nyo kung ituring itong si Stephanie o Pane. I invoke my right to remain silent on the Alright. issue rin po. Ngayon po, kino-confirm nyo po ba na meron kayong isang hukbo o private army sa inyong disposal? At ano po iyang tinatawag na angels of death? Yan po ay kasinungalingan at kung yan ay akusasyon, inihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa akin. Okay. So, sinasabi nyo kasinungalingan yung isang hukbo na nasa inyong disposal. Opo. Pero ano naman po yung angels of death? Hindi ko po, invento po nila yan. Invento lamang. Ano ang, kanina po kasi sinabi po ni Sir Edward na yung, ano ba ito? Yung, saan na ba yun? Teka ha. Kay Edward. Yung 2nd Metro Davao Signal Battalion ay may kaugnayan sa Task Force Davao. So, ano ang ugnayan kung mayroon ng Angels of Death dun sa DDS o Duterte Death Squad naman? Wala po akong personal knowledge niyan, so I invoke my right to remain silent on that issue also. Alright. Bigyan ko ng pagkakataon individually si Mr. Crescente Canada, si Miss Ingrid Canada, si Miss Jacqueline Roy, si Miss Pauline Canada at si Sylvia Semanes. One after the other kung meron po kayong gustong iresponde sa mga victim survivors na nagsalita. So feel free to express what you want to say to them or about yung mga testimonya nila through the chair. So yeah, kahit tig isang minuto, take at least 1 minute. Mr. Canada muna. Magandang hapon po. Magandang hapon. Iharap niyo po yung mic sa inyo. Magandang hapon po, Madam Chair. Magandang hapon. I invoke my right to remain silent. Tapos, sa korte lang po ako sumasagot sa lahat ng mga akusasyon sa akin po. Salamat po. All right. Salamat din, Mr. Canada. Ms. Ingrid Canada. Good afternoon, Madam Chair. I'm also invoking my rights to remain silent. All right. Salamat, Ms. Canada. Ms. Jacqueline Roy. Thank you for this opportunity, Madam Chair. Still, my answer is the same. I am invoking my right to remain silent and the right against self-incrimination. Thank you. All right. Salamat, Ms. Roy. Ms. Pauline Canada. Good afternoon, Madam Chair. And also, Madam Chair, with all due respect, I'm invoking my rights to remain silent and against self-incrimination. Thank you. All right. Salamat din. And Ms. Semanes. Good afternoon, Madam Chair. Also, I invoke my right to remain silent po. All right. So, at least binigyan kayo ng komite ng pagkakataon na magkomento sa alinman sa mga testimonya ng mga victim survivors. Okay.
So narinig natin lahat ng mga sagot nila laban sa mga accusations against them, and most of them answered the same answer, that they would like to remain silent since ang mga kaso na ito ay nasa korte na. Pero earlier on in the Senate hearing, ay dineni na ni Quiboloy ang ilan sa mga allegations against him, tulad ng pagpapalimos ng mga members, pang-aabuso sexually, at pati ang tungkol sa angels of death. But remember, he's under oath to say the truth pero still he denied. Anyways, lahat naman yan ay recorded and will later on be presented in the trial court. Siguraduhin lang niya na hindi siya lalong madidiin sa mga pag-deny niya. And also, yung mga naging sagot nila to remain silent is their right naman. And actually, lahat naman tayo. I think we expected na ganun ang mga magiging sagot nila. In short, alam nating wala tayong mapapala na matinong sagot mula kay Quiboloy. Hindi ba mga kabayan? Pero gusto ko lang ulitin ulit yung naging sagot ni Quiboloy about sa pagpaparusa nila ng fasting sa kanilang mga workers. Kasi obviously hindi siya sure sa kanyang naging sagot. Hindi rin po polisiya ng kingdom ang batas ng pagparusa ng tao ay ipapasting para mamatay. Napansin ko po, lagi kayo nagre-refer sa polisiya, pero ang tinatanong ko po ay yung practice. So, pinaabuso nyo ba, pinato-torture nyo ba yung mga miyembro nyo? Pinapa-dry fast nyo ba sila? Sa freedom of religion po natin, meron tayong separation of church and state. At tulad ng sinabi ko, yung fasting ay voluntary kung tatanggapin mo. Hindi po ipinipilit. Quickly lang po kay Ate Gingging, yung dry fast po ba, voluntary ba ito? No, for sure. No. Alright. Salamat It po. was an instruction. Instruction. So, hindi siya voluntaryo, instruction or utos siya. See? Una sabi niya, hindi nila policy ang fasting. But then, nung pinansin ni Senator Risa na palagi na lang binabanggit ang tungkol sa policy, ay biglang nagbago ang sagot niya at sinabi ang about sa freedom of religion and separation of church and state, and that voluntary daw ang fasting sa mga workers. Hindi ba para na rin niyang inamin na meron talagang parusang fasting na nagaganap sa mga members niya? Tsaka hello, voluntary? Sino bang tao ang gustong mag-volunteer na hindi kumain? I think sablay siya sa sagot na yan. Sa dami ng pagbubulong sa kanya ni Torion, ay nagkagulo-gulo na ang mga sagot niya. Now, panoorin naman natin kung ano ang mga sinabi ni Quiboloy after the hearing. Maganda. Kamusta po ngayon yung matapos natin masagot yung mga aligasyon po sa Senado? Yung mabibigat na aligasyon nila, walang mga katotohanan. Kailangan patotohanan nila sa korte where I can defend myself and malaman ang katotohanan. Because this committee is not the committee to decide whether I am guilty or not. It should be the court of law. Tulad ngayon, ang kinakaharap ko, kaya ako pumunta na dito, wala namang rendition. E di yun ang pinakamagaling. Pero this one is like trial by publicity. Wala kaming resource person. Walang galing sa amin. Galing lahat doon sa kabila. O kaya, yung KOJC incident, hindi naman binanggit. Kung anong human rights. Hanggang ngayon, yung mga kabataan at kababaihan, may trauma pa rin. Hindi pa rin makalabas ng bahay. Nanginginig pa rin pagka makakita ng pulis. Yung 16 day shields, hindi binanggit. So, hindi natin committee ito. Hindi committing fair ito. Okay. Sige, Pastor. Sir, yung binigyan kayo pagkakataon sumagot, okay po ba yun? Yung binigyan kayo pagkakataon? So, pag sumagot ako sa korte na. Pastor. Kasi pagka-allegations, korte na yan. At kung nung araw ng Senate hearing ay nagpalabas ng ganitong sulat si Quiboloy sa kanyang mga members, basahin nyo na lang mga kabayan. Pero I would just like to emphasize yung mga kasinungalingan na binanggit dito. Una, sabi dito ni Quiboloy ay haharap daw sila sa Senate hearing na para bang kusang loob, when in fact nung una ay ayaw talaga nilang humarap. At sinabi pa ng kampo nila na circus daw ang Senate hearing. Kung hindi inapprove ng judge ang invitation ni Senator Risa na paharapin si Quiboloy sa Senate hearing, ay hindi naman talaga haharap ang mga yan. Tapos ano pang sabi dito sa sulat? Persecution at panggigipit daw ang ginagawa sa kanila at sa kingdom dahil sa friendship ni Quiboloy at Duterte. OMG!
Ano pa? Insecure daw ang mga kumakalaban sa kanila. OMG talaga. Hindi ba si Quiboloy ang tunay na nilalarawan ng mga salitang ito? Tapos, ano pa? Idalangin daw ang mga kaso sa Amerika na patuloy ibigay ang tagumpay sa kanila. Akala ko ba, sabi ng SMNI, dismissed na lahat ng kaso ni Quiboloy sa Amerika? Naku naman, pag sinungaling at fake news nga naman talaga, ay hindi talaga magmamatch ang mga sinasabi. Tapos ang lakas pa ng loob, magsabi na publicity trial daw at unfair ang Senate hearing. Wow! Hindi ba they were given a chance to speak, pero paulit-ulit na, I invoke my right to remain silent lang ang mga pinagsasabi nila. Oh boy! Ano sa tingin niyo mga kabayan? Kayabangan ba ito ni Quiboloy or paawa effect sa kanyang mga followers? Tsaka ano pa? Sabi pa niya, hindi daw tinalakay yung about sa paglusob ng PNP sa KOJC compound nila. Kasi dahil daw doon madaming members nila ang natroma, lalo na mga bata. Hindi naman yan Senate hearing tungkol doon at tsaka wala namang sinampang kaso about doon. If possible di magsampa sila ng kaso against PNP, but we all know that's impossible dahil walang ginawang labag sa batas ang PNP sa nangyaring 16 na araw na pag-atake sa KOJC compound dahil they were only doing their job. In fact, di ba sila pa sinampahan ng kaso ng PNP for obstruction of justice and for inciting sedition? Wala silang pwedeng isampang kaso against PNP kasi mapapahiya lang sila. Kasi kung iimbestigahan yan, ay babalik din kay Quiboloy lahat ng mali dahil in the first place, he was the reason sa lahat ng gulo na nangyari sa KOJC compound. I think what's even worse is this letter posted by SMNI the day after the Senate hearing. Ano daw? Pontius Pilate daw si Senator Risa at Jesus Christ si Quiboloy. OMG talaga? Hindi ba ito ay sobrang kabaliwan na at sukdulang kalapastengan na sa Diyos? Quiboloy claims to be religious and spiritual, but obviously he's not comprehending the Bible well. Mga kabayan, basahin natin ang ilang verses mula sa Bible account ni Pontius Pilate from the book of Matthew chapter 27. Pilate said to them, "What then shall I do with Jesus who is called Christ?" They all said to him, "Let him be crucified." 23 Then the governor said, "Why, what evil has he done?" But they cried out all the more, saying, "Let him be crucified." 24 When Pilate saw that he could not prevail at all, but rather that a tumult was rising, he took water and washed his hands before the multitude, saying, "I am innocent of the blood of this just person. You see to it." So Pontius Pilate was the governor during the time of Jesus. He owns the right to judge if a person is innocent or guilty. Ayon sa nabasa natin, ay wala siyang nakitang masama against Jesus. Kaya nga ang tanong niya ay, why? What evil has he done? Kaya nga naghugas kamay siya dahil wala siyang pananagutan kung anuman ang mangyayari kay Jesus kasi bilang judge para sa kanya ay innocent si Jesus. Now, is Senator Risa a judge? Is Quiboloy innocent? If Quiboloy is still claiming to be Jesus Christ, then mabuti siguro ipako na yan sa krus para makita niya hinahanap niya. Kaya yung mga ganitong fake news ay desperate move na lang talaga ni Quiboloy kasi wala na checkmate na talaga siya. Kawawa na lang yung mga taong patuloy na naniniwala sa mga delusions niya. So earlier napanood natin na sinabi ni Quiboloy na unfair ang Senate hearing, which is very much typical of him and of his followers. Hindi na bago sa atin ang mga pambabash nila sa government at sa mga tao na kumakalaban sa kanila. Katulad na lang ng video na ito, kung saan tinawag ng SMNI anchor na si Jeffrey Siles na kangaroo court ang House Committee on Legislative Franchises. Thank you for this kangaroo court. Thank you for this kangaroo court. Thank you for this kangaroo court. Tapos 'di ba alam naman natin na minsan nang tinawag ni Quiboloy na bogus at circus ang Senate hearing. Muli nating balikan ang mga video clips na ito na uploaded here in my channel. Kung gusto nyong mapanood ang full videos, ay nasa description below ang mga video links. Sa inyo pong hearing, wala kaming dapat patutuhanan yan Wala kaming dapat patutuhanan. No, sila they have nothing to lose. Kami dito, pagpipestahan ninyo, ay di po namin papayagan yun. I will not subject myself to a bogus hearing and to a bogus witnesses if they cannot stand on their word. Moreover, considering the circumstances of the case and Quiboloy's public status, his team argued that the Senate inquiry could easily become a public show.
potentially misused for abuse of authority. Such Senate inquiry is susceptible to being turned into a public spectacle, a circus, and may be used as a vehicle for abuses of authority, publicity stunts, political harassment, and self-aggrandizement of public leaders. Thank you for watching mga kabayan. Please comment down below your comments and opinions about this video, and I will see you on our next video.